Last time naglakad tayo sa mga kalsada ng Intramuros, ang makasaysayang walled city ng Pilipinas. Nakakabilib balikan ang ating nakaraan. Pero hindi pa doon nagtapos ang ating paglakbay. Ngayon, tuklasin naman natin ang mga yaman na nakatago sa loob ng National Museum ng Pilipinas. So now next stop is the National Museum of the Philippines, guys. Starbucks. From San Agustin Church, it will be a 14-minute walk to the National Museum of the Philippines Fine Arts. Pagod na po ako. Gusto ko na po maghiga-higa. Guys, pagod na ang aking Disney princess. Ayaw niya pumunta sa mga National Museum. So, 3 National Museum ito. May Anthropology, Fine Arts, then nakalimutan ko yung isa. Nakakapagod din maglakad sa ilalim ng araw. Pero lahat ng pagod na yan ay mapapalitan ng pagkamangha pagpasok mo dito. Kapoy. Napagod. Gusto nang umuwi. Pagod. Pagod saya. Pagod. Pagod. So, no flash. First stop. Pagpasok mo pa lang, isang higating obra agad ang sasalubong sa iyo. Ang nag-iisang spolarium ni Juan Luna. Nakatayo sa harapan ito, mararamdaman mo ang bigat at hindi ng emosyon sa bawat hagod ng kanyang pintura. Nabuhayan siya, nabuhayan. Nabuhayan. Hindi na daw siya pagod. Kita na kita. Elementary ko lang to nakita eh. Yung sa libro lang. Sino na paint yan? Juan Luna. Juan Luna. Okay na? Oh. So this was painted by Juan Luna. So first time ko nakita nito. First time ko nakita nito. Sige. Elementary lang. Elementary ko lang nalaman. Painted by Juan Luna. Spolarium. Bawat kwarto dito ay nagkwento ng iba't ibang kabanata ng ating sining. Mga obrang nagpakita ng husay, talento at malalim na damdaming Pilipino. Galing nila mag-paint. Ba't di nalagay yung sa akin dito? Dapat nilagay. This is Serisa. Daming painting, guys. Taka ako bakit yung painting ko di nalagay dito sa National Museum. Saan ba yung painting ko? Ba't di nalagay? Picture mo si mo ko, no? Lagay ko yung portrait ko dito. Hindi ka Sure naman lang. quite sure. Di naman ako part ng history the Philippines. I'm just a ordinary person. Ordinary Ordinary citizen. seaman. At hindi lang sa canvas nagtatapos ang galing ng mga Pilipino. Mamamangha ka rin sa mga detalyadong wood carvings na tulad nito. Isipin mo na lang ang pambihirang husay at tiyaga na ginugol para lang maiukit ang ganyang kagandang obra sa kahoy. Guys, di na namin makomplete yung pag-tour dito sa National Museum Fine Arts. Napagod na daw si Antoinette. Mula sa spolarium, bubungad naman sa iyo ang dambuhalang mural na ito para kang naglakad sa loob na isang life-size na history book. Katapos nating mabighani sa isang sining visual, naglakad naman tayo patungo sa ating susunod na destinasyon, ang National Museum of Anthropology. Papunta na kami sa sunod na National Museum building. Doon sa Anthropology. Yung isa nakalimutan ko. Dami ng tao, guys.
nandito na naman kami sa National Museum of Anthropology. Then the next one is Natural History. Andun si Lolong. Dito, para tayong nag-time travel. Nakakatuwang tuklasin ang mga sinaunang artifacts at kasangkapan na nagpatunay kung gaano nakayaman ang kultura, galing at pamumuhay ng ating mga ninuno. Ang huli nating hinto at siguro ang isa sa pinakaabangan ng lahat, ang National Museum of Natural History. Sa ganda pa lang na arkitektura nito at ng sikat na Tree of Life sa gitna, mapapawaw ka talaga. Oh, nice. Nandito naman kami sa Natural History. Dito natin nakita ang nag-iisang haring ibon, ang Philippine Eagle, isang nakaproud na paalala na natayayapan ng ating kabundukan. Guys, tapos na kami sa basement ng National Museum Natural History. Libot din natin ang mga exhibit ng iba't ibang halaman at botanicals na nagbibigay kulay at buhay ng ating kagubatan. Ano yun? Sino nagdirinig din ako? Replika man eh. Ha? Replika. Ito, akala ko ito. Replika lang pala. Ano yun? Doon na gina-replika. Yeah. Dili eh. Replika na eh. Dili. Replika. Replika lagi ni picture. Dili lagi. Replika ko na ako. Totoo yan. Really eh. At sino ba naman ang hindi namamanga sa mga naglalakihang buto na ito? Para kang ibinalik sa panahon ng mga higante pang naglakad sa mundo. Tara naman kami sa second floor. Third. Second pa. Basement na lang sa. Para makita namin si Lolong. Pinasok din natin ang tahimik na mundo sa ilalim ng dagat. Nakakabilib makita ang iba't ibang marine species na napatunay kung gaano kasagana ang ating mga karagatan. Oh my God, so nice. From Intramuros to National Museum. Tatlong building sa National Museum. Pero ito, last building na to. Last building na to. And uwi na kami. Pero ang isa sa hindi makalimutang highlight pagbisitang ito, ang makita ng malapitan si Lolong, ang pinakamalaking buhaya na nahuli sa buong mundo. Isang dambuhalang patunay ng mga hiwaga ng ating kalikasan. Nandito na kami, guys. So, Lolo. Ako kayo do? No? Car lang? Taxider? Ay lang, taxider niya. Si Lolo. Taxidermy, ganyan. Di taxidermy. Isang araw na puno ng pagkapanghap, kasaysayan at bagong kalaman. Ang mga museum na ito ay hindi lang basta-basta imbakan ng mga lumang bagay, kundi salamin ng ating pagka-Pilipino. So, tapos na kami, guys. Naglakad lang kami galing Intramuros papuntang mga National Museum. Nakakapagod. Kapagod. So exactly no? 4. 4 hours Ang aming yung Nilaag. paglakad-lakad namin. Finally guys, nakauwi na. From Intramuros to Luneta and National Museum. Nakakapagod maglakad. Then,
Bumili kami ng mga pagkain. Parang ayun na, umuwi ni Anthony. Pagkain good for 5 days. Kasi ang mahal ng pagkain sa labas. Kaya, you know. So, finally, no, natapos din namin ang mga lakad. Then, next one will be Okada, DreamWorks, and Cruise by the Shore dun sa MOA. Sorry, Cruise by the Bay sa MOA.